Hindi nakakalasing. Ang katunayan, hindi nalasing eh. Alam niyang i-differentiate. Ikaw nga lasingin ko kung alam mo pa yung ano, paglasing ka na. Hindi na. Ito alam eh, i-differentiate. Itong alak mo ikaw hanggang ngayon masarap, maganda, mabuting alak. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, bawal ni Kristo na uminom ng alak na nakakalasing ang kanyang mga lingkod. 23. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Huwag kang tumingin sa alak. Pagka mapula. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Pag mapula alak at saka nagbibigay ng kulay sa saro, ibig sabihin matandang alak na to. Anong sabi? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutok ang parang ulupong. Bawal eh, ng Diyos eh. Paano mo sasabihin siya lasenggot konsentidor at gumagawa ng alak nakakalasing? Doon, hindi pwede yun. Yung una niya sinabi, ano na? Yung... Ay, yung unang tanong po. Ay, yung nag-aaral siya ng scriptures ng 40... Oo, hindi totoong nag-aaral siya ng scripture. 40 days, 40 nights. Wala kang mababasa sa Biblia siya'y nag-aral ng scriptures. Nag-ayuno siya. 40 days and 40 nights. He fasted 40 days and 40 nights. Walang mababasa nag-aral siya scriptures. After all, yung scriptures, siya nagpasulat, ba't niya pag-aaralan? Ha? Pakinggan mo. Unang Pedro 1:10 hanggang 12. Ba't siya mag-aaral nun sa bagay na siya nagpasulat? Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila. Kita mo, ang nagturo sa mga propeta sumulat, yung Espiritu ni Kristo. Ba't naman siya mag-aaral dun sa siya nagpasulat? Kaya walang batayan yun, yung duda mo na yun na nag-aaral siya 40 days and 40 nights. Pangalawang tanong mo, ano yung kapatid? Yung dun sa kanyang mga magulang na hinanap siya. Kung hinanap siya ng mga magulang niya at saka yung kanyang mga kapatid. Nandun siya sa loob ng sinagoga, nagtuturo siya. Sabi nung mga tao, ang ina mo at mga kapatid mo nasa labas at gusto kanilang makausap. Tinanong ni Jesus, bakit sino ba ang aking ina at sa aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Hindi panghahamak yun, kundi pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Kasi may special inspiration na si Maria. Nauunawaan na ni Jesus si Maria, ina niya yun. Sumuso siya ron eh. Hindi naman niya itinatakwil yun eh. Ang katunayan, hanggang sa krus, kinikilala niyang ina yun eh. Kaya lang, nung ituro niya yung aral na, sino ba ang aking kapatid at ang aking ina? Narito ang aking mga kapatid at ina. Sapagkat sino mang kasama kong gumagawa ng kalooban ng aking ama, kapatid ko siyang lalaki, kapatid ko siyang babae at ina. Hindi panghahamak kay Maria yon, kundi pagbibigay ng tsansa sa iba na malapit sila sa kanya gaya ng pagkalapit sa kanya ni Maria. Yun ang noon, hindi niya hinahamak si Maria. Binibigyan niya lang ng yung iba, prestige. Kumbaga, binibigyan niya ng prestige. O yun ikaw mga kapatid mo, nasa labas eh. Bakit? Ito kapatid ko rin to. Ibig sabihin, I do not want to disown anybody. I want to own them. Being Christ, being a Savior, I want to save everybody. Kaya, it is not because I own this, I disown others. No. Hindi na ibig sabihin nun. Pinalalawak ko lang ang kapangyarihan ng aking pagliligtas sa sinabi ko na yon. Minsan pinagkakamalian si Kristo, wala tayong magagawa, talagang ganon. Nakasulat kasi sa Biblia yon. Pwede itugtong ko na lang ko ito. Sige. Yung mga sabi nila nagnakaw si Kristo ng pagkain nung nagutom sila sa loob ng maisan pero hindi mais yun. Sunod, ito yung pagnakaw din ng asno na gagamitin sa Hindi pagnanakaw Jerusalem. yun. Kasi Hindi pagnanakaw yun. Alam mo kasi ang pagnanakaw, kapatid. ang utos kasi, kunin mo yung asno. Ngayon, kapag nagtanong, ibig sabihin, hindi pa alam. Kung mahuli siya, edi sabihin, nahiramin lang, ibabalik mamaya. alam Edi mo, nakaw yun. Ang pagnanakaw kasi,
Kung kailan mahuli, siya lang malaman. Oo, alam ko na yun eh. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pagnanakaw kasi, pagkuha ng hindi mo pag-aari. Si Kristo bilang may-ari ng lahat ng bagay, pati buhay mo pwede niyang kunin eh. Sabihin, ninakaw niya. Hindi, may-ari lahat ng bagay. Siya may-ari lahat ng bagay. Sabi ng Biblia eh. 1:15 ng Kolosas. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay Na nasa? sa sangkalangitan Sa sangkalupaan? at sa sangkalupaan, Oh. na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, Oh. maging mga luklukan Oh. o mga pagsakop. Mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Kita mo, kanya yun eh. Kaya papasok siya sa Jerusalem para matupad yung hula, yung triumphant entry niya sa Jerusalem. Eh wala kung sasakyan. Alam mo kasi yung hari, kakaugalian na noon, ang hari sumasakay sa isang sasakyang asno. O ngayon, merong isang espesyal na asno na hindi pa nasasakyan ng kahit na sino. And that was prepared for him. Panginoon, kukuha ka namin ng sasakyan. Sige, pumunta kayo doon sa bayan. May makikita kayong isang asnong nakatali. Kunin nyo. Ngayon, kung kukunin nyo na, nakita ng may-ari na kinukuha nyo, bakit ka tatanungin? Sabihin nyo, kinakailangan ng Panginoon. De kinuha. Nagnakaw ba yung kanya yun eh? Pati nga yung may-ari ng asno, kanya rin eh. Paano yan nakawin yun? Panginoon ang... Hindi pagnanakaw yun. Yung tungkol po kay Pedro, bakit di na lang pangaralan si Pedro? Bakit sinigawan pa ni Kristo na Satanas? At ang panghuli ho, alam mo, hindi niya sinigawan si Pedro. Lumingon siya. Sabi niya, lumayo ka sa likod ko, Satanas. Alam mo kasi, nung oras na yon sinasakyan ng demonyo si Pedro. Hindi naman niya tiniis mo si Pedro eh. Si Satanas nire-rebuke niya dahil yung si Satanas kahit sa'yo, kahit sa akin pumupunta yun. O, di ba? Kung mo pinupuntahan si Pedro, nililiglig ka ni Satanas, ang sabi niya kay Pedro eh. Basahin mo. Sa panahon na yon, ginagawa ni Satanas, mag-worry si Pedro na hindi dapat niya ipag-worry. Kaya, lumingon siya. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? Simon, narito, hiningi ka ni Satanas hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay madiglig niyang gaya ng trigo. Kita mo, nililiglig ka sa lukuyan ni Satanas si Pedro. Kaya, sinabihan niya, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Ano ibig sabihin? Si Pedro ba yung Satanas? Hindi. Iisa lang naman ang Satanas eh. 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Ayun, yun ang Satanas, yung dumadaya sa buong sanglibutan. Hindi naman lang dadaya si Pedro. Pati nga siya nadaya pa nung una eh. Kaya iba yun si Satanas, iba si Pedro. itong panghuli na lang ho. Yung pinako siya sa krus. Si Kristo sinisi yung Ama. Bakit mo ako pinabayaan? Nangangahulugan ba na? Hindi pagsisi yun. Wala silang pag-uusap na dalawa at nag-aaway silang dalawa. Hindi. Ba't niya sisisihin ng Ama? Ganito yun, kapatid, ano? Ganito yun. Nung siya'y nakapako sa krus, nung oras nakapako siya, mamamatay na siya. Hindi na siya yun. Hindi na siya yun. He is representing the totality of mankind because He is in the act of redeeming mankind. He was the ransom for our sins. Hindi ba? Ano ba kahulugan ng ransom? Pantubos. Kaya, He is there in our stead, in our place. Kaya, nung oras na yon, siya inilagay na bilang makasalanan. Bagaman wala siyang kasalanan, itinuring siyang makasalanan. Yung matuwid, sabi ng Diyos, ang matuwid hindi ko pababayaan, sabi niya. Nung oras na yun, hindi siya matuwid. Naka-impute sa kanya lahat ng kasalanan ng tao, kaya kailangan siyang pabayaan ng Diyos nung oras na yun.